Oo. Doon nila nilagay. But why would the president allow that? He will not benefit. That's what I don't understand. Hindi ko rin maintindihan. Kasi Why would he make Hindi rin maiintindihan ni Erice bakit ginawa yan ni Bongbong Marcos, ha? his flagship project suffer? Why? Lagi ko nga tinatanong yan kay Presidente, ikaw nagbulgar nitong anomalya, pero bakit mo pinayagan in 3 years? Tinanong mo personally. Temporarily suspended from the practice of medicine. Yung isang expert witness na tinalagaan ng registrar. Anong klaseng vetting ang ginawa ng registrar at bakit ngayon hindi bibigyan ng pagkakataon ng mga abogado ni Tatay Digong na suriin ang kwalifikasyon ng mga inappoint ng registrar na expert witnesses? Pag-usapan natin itong si Erice, no? Si Congressman Erice, kumanta na, isiniwalat na ang mga kalokohan ng administrasyong Marcos, no? Kasi po, sabi niya, si BBM raw, marami po siyang hinayaan na korupsyon noong 2025 budget. Pati ngayong 2026, may nakikita si Erice na parang ganun pa rin, no? Marami pa ring posibleng maging korupsyon dito sa mga unprogrammed funds, mga ganyan, mga allocations. So mamaya, pakikinggan po natin itong si Congressman Erice kung saan na-shock itong si Karen Davila dito sa mga isiniwalat ni Congressman Erice. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. At ito, pangalawang pag-usapan natin ay itong si Attorney Harry Roque sa latest order ng ICC. Okay? Ito yung kagandahan kasi si Attorney Harry Roque laging nag-a-update sa taong bayan. Okay? At ano na ba ang kalagayan ni former President Duterte doon sa dahig ng kanyang kaso? Okay? Yan ang dapat nating malalaman kasi dito natin malalaman kung makakalabas na ba si Tatay Digong, malapit na bang makakalabas? Is he fit to stand trial? Mga ganong bagay, okay? So, pero guys, bago ko ito ipapakita itong video, bago natin pakikinggan itong ating mga videos natin ngayon, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto. Without further ado, panoorin po natin itong interview ni Congressman Erice dito kay Karen Davila. Okay, ito. Congressman Erice, ayan, bugbugin nyo na. Pero linawin natin. So there are 5 articles in the Constitution that actually make it clear for you that unprogrammed appropriations violate the Constitution. But how would you... Guys, pasintabi na po ha. Biniblur natin ang background para hindi tayo mag-copyright, okay? justify the fact that since 1989, there were already unprogrammed funds in the budget then. Wala nagko-question kasi noong mga nakaraan. During the time of the Pinoy, late President Cory Aquino. Yes, 1989 na nagsimula yung unprogrammed funds. Maliliit lang yan at hindi nagagamit ng masama. Hindi katulad ng 19th Congress, diyan nagsimula na yung pinakamasamang paggamit ng unprogrammed funds. So, isiniwalat niya dito ha, na grabe pong pag-abuso nitong mga congressman na ito sa unprogrammed funds nung 19th Congress. Kasi noon hindi ito nangyayari eh. Okay? Ano ang pinakamasama? Ilarawan. Ang modus operandi nila, for example, ito yung National Expenditures Program. Nakalagay dyan lahat ng mga priority ng presidente. Ang gagawin nila, ilalagay nila yung mga priority na yan sa unprogrammed funds. Noong 2024, 2025, parang
ang nangyari, yung insertions nila sa diversion parang 1.45 trillion in 3 years eh. At ang pinakamalaki doon yung sa foreign assisted projects, yung dapat na equity natin, dapat kontrata natin yan sa mga foreign governments, dapat meron tayong equity doon sa mga flagship projects like yung ating subway, yung PNR elevated rail. Ginawa nila, yung 399 billion na yan, inilagay nila sa unprogrammed funds. And yung 399 billion Pinalitan pesos nila ng mga na flood yun, control. I was gonna say first, yung 399 billion pesos, that was part of the flagship projects. Yes. Yun yung subway, ano pa yung iba? Yung PNR elevated, at marami pang Basta iba. technically speaking, transport. Yeah. It could have been build more. Yes. Diba? Pero nilipat sa unprogrammed. Tapos pinalitan nila ng mga priority projects ng mga politiko. Oo. Flood control Flood projects. control, yung mga street lights, Yes, yung mga malalaki yes. kickback. Oo. Doon nila nilagay. But why would the president allow that? He will not benefit. That's what I don't understand. Hindi ko rin maintindihan. Kasi Why would he make Hindi rin maiintindihan ni Erice bakit ginawa yan ni Bongbong Marcos, ha? his flagship projects suffer? Why? Lagi ko nga tinatanong yan kay Presidente, ikaw nagbulgar nitong anomalya, pero bakit mo pinayagan in 3 years? Tinanong mo personally. Tinanong ko sa aking privilege speech, Okay. pero hindi naman sinasagot. Ilang beses ko yan tinatanong sa maraming programs. Sabi ko, 2023, 280 billion yung tinanggal sa budget niya. Pinalitan ng mga kalokohan. Hindi siya kumibo. Correct. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Parang kasabot pa. Tapos nung 2024, 500 plus billion, di pa nga na-check yung mga ibang project. Yeah. Inilagay uli sa mga ganitong kalokohang project, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi niya kumibo. Tapos 2025, 473 billion. So, bakit nangyari ito na hindi niya pwedeng sabihin hindi niya alam eh. It's his duty, it's his responsibility to know this. But I think the big question is why would he allow it when this is his administration? Alam It's na. his legacy. Hindi, yun nga ang yun ang malaking question. But what are you Question. seeing? Because you are in the House. You know the politics in the House. Well, kasi hindi naman unprecedented to eh. Unprecedented to, 19 Congress. Wala naman ako ng 19 Congress. Nung mga nakaraang Kongreso, hindi May naman... pera yan. Maliit lang yung mga insertions, yung mga diversions, unprecedented yung in 3 years, 1.45 trillion. Na Ibig yun sabihin lang nga, pinalitan talagang mo yung president's budget. Naging congressional budget yan. At ang masama, inalaw ng executive department. Yes. And why is that? Is it to win over legislators Well, ang in the tingin lower ko, house? What are you saying? Tingin ko, ginamit ito to incentivize members of Congress to impeach BP Sara. Isa yon. Pangalawa, siguro, because of the 2025 national and local elections. Nakita naman natin na bumaha ng mga ayuda, bumaha ng mga proyekto. Correct. Basta administration candidate ka, talagang daming pera. Pipirma ka lang. Ang daming resources. So, yun nangyari na inuna yung politika kaysa yung pagunlad ng bansa natin. Correct. And they've been describing this, Senate President Tito Soto said, this is the cleanest. This is the cleanest budget. Do you agree with that? Well, it's a lot better than the three previous budgets, noong 23 hanggang 25. Kasi may malakas na minority sa House, may malakas na minority sa Senate, so na-scrutinize talaga yung budget. Pero mas madali na siguro yung mga pinalusot, mas madali nang ma-check yan sa Congressional Oversight Committee. So, kaya nga sabi ko, maayos-ayos na to. Kung meron man kami mga policy differences, siyempre, it's the rule of the majority pagdating sa policy ng paggastos ng... But did you sign the budget? No, I voted against. Oh, you voted against because of it. the unprogrammed funds. Okay, all right. So let's talk about the unprogrammed funds. The president vetoed 92 billion pesos and they left the support to foreign assisted projects. Yes. So for the audience, the foreign assisted projects, para lang kompleto, no? It would be, for example, let's say JICA. No, Yes. there would let's say may ipapatay yung tulay or a big infra project.
let's say JICA is supporting it, the Philippines has to have a counterpart. Yun yung nawala nung 2025. 2024 and 2025. Pati 24. Yes, 157 billion in 2025 and more than 200 billion in 2024. Ang total niya, 399 billion. Okay. So my question is, why would the President allow that support to foreign assisted projects be in unprogrammed when pwede namang pondohan na yan ng Pilipinas para meron siyang legacy na katayo yung mga proyekto? Why would you put it in unprogrammed? Yun nga, hindi ko maintindihan sa Pangulo dahil mandatory obligation natin yan sa foreign governments. Kaya nga, nung nilagay nila sa unprogrammed funds, na-delay yung pagbabayad. Kaya ano nangyari? Nagbayad tayo ng commitment fees at least 20% ng project cost ang in-increase. Tapos na-delay pa ng 4 years. Yung opportunity lost. For example, subway, dapat yan, 2028, nakasakay na tayo sa subway. Ngayon, 2032. Yung PNR Elevated Railway, dapat ma-operational by 2029, ngayon sa 2032. At ang total cost niyan, 1.3 trillion, yung dalawang project. So, mag-i-increase ng mga 300 billion. Dahil sa mga penalties, dahil in terms sa of interest, the penalties. Escalation of prices, ng labor and material. So, ang nangyari, nasayang yung 300 billion. Di ba napakalaking kagaguhan yun? Nasasayangin mo yung 300 billion na ilalagay mo lang sa flood control. Tapos, yung 300 billion, siguro matatapos natin sa 300 billion, baka wala na tayong backlog sa classroom. Pero ang tanong ko, kung nangyari na ang pagkakamaling yun, noong 2024 at 2025, bakit pa nila uulitin at i-unprogram ulit ang foreign assisted projects? Ang reasoning nila dito, meron daw mga hindi pa na-submit na documents for these flagship projects. Kaya hindi pa talaga pwedeng pondohan. Yun ang sinasabi nila. Ngayon, for convenience, nilalagay na nila. Pero hindi pa nga hindi pa nga ibig sabihin, hindi na-discuss sa Kongreso kung ano yung proyekto na ito dahil kulang pa nga sa mga documents. Kasi ang ginagawa nila, mula pa naman noon, for convenience sake, binabiolate nila yung Constitution. Simula noong 1989. Pero ito, ang pinakamasama, kaya kailangan na natin tuldukan ito dahil nagamit na talaga na para magnakaw. Ginamit na to para magnakaw. So Representative De Lima and I are citing 5 provisions of the Constitution and we are set to file it tomorrow. Para once and for all, ma-decision na ng... Actually, you've read 2 of them. Do you want to continue with the other 3? Yes, yung Article 6, Section 24 and 25, which limit Congress power of appropriation and preserve the constitutional separation between legislative appropriation and executive execution by restricting Congress from increasing the President's budget recommendation. Kasi ang ginagawa, di ba, kung ano yung sinabmit ng Presidente, 6.7 trillion, hindi na kami pwedeng sumobra doon. Actually, close to 6.8. So, 6.79. Parang so, 6.8, roughly. 6.8. So, ang ginagawa nga, para hindi lumampas yung gusto ng Kongreso, papalitan nila yung mga ilalagay nila sa unprogrammed funds. So, pero ito, pangako kumbaga, lang. Ang nangyari, kung sa budget po sa bahay, yung pambili ng bigas, ginawa nyo, pinambili nyo ng bag. Parang ganon. Walang bigas ngayon, bumili kayo ngayon ng sapatos o bag. Saka itong unprogrammed, parang pangako. For example, dapat mandatory obligation yung share ng mga local government sa national taxes. So ilalagay nila dyan sa unprogrammed funds. So mabibigay lang yun pag meron ng additional revenue. Kung wala, hindi mabibigay. Pangako. Ngayon, tinanggal ni Presidente, pati pangako, wala na. So ibig sabihin, susubain na ng national government yung mga local government share. But then that's against the law. I mean, that's clear. Kaya nga, nagagawa nila ng paraan through unprogrammed funds. Kaya nga, sabi ko, dapat talaga na matuldukan na to, ma-define na to. At I am very confident with the Supreme Court kasi nabasa ko yung decision yung separate opinion ni Justice Hernando sa PhilHealth issue. Sinabi niya na all forms of unprogrammed funds are unconstitutional.
Sinabi niya yun. Sinabi niya. So you are feeling optimistic. Can we show this to the audience? Yes. So this is the actual petition already. Special civil action for certiorari and prohibition. So this is what you're taking to the Supreme Court Yes. tomorrow? Yes. Okay, this is the actual petition already. It's finished. Okay, so meron ka pa dito na the three Article 6, Section 25 to prohibits riders. Riders. Kasi, Do you consider the unprogrammed Yes. appropriation a rider? yes. Okay. Article 6, Section 29 restricts the disbursement of public funds strictly to constitutionality valid appropriations. So, yung paniniwala mo, ang unprogrammed appropriations is not valid, appropriations. It's not valid kasi walang source of financing. Oo. So, I want to move now So, to what's interesting. Bihira na lang tayo makakita ng isang congressman kagaya nitong si Congressman Irice na lumalaban talaga sa mga kalokohan ng administrasyon. Thing with the budget is it's been described as pork riddled, right? Ang daming ayuda. Tumaas pa ang ayuda sa budget na to. Okay? So we have AIX now at close to 64 billion, Medical Assistance Fund at close to 52 billion. Nandyan na naman tayo sa sa mga ayuda na yan, 'di ba? Yan rin ang nangyari sa 2025. Ang daming mga ayuda. At diyan sa mga ayuda na yan, marami pong mga kongresista ang naka-benefit niyan. Especially kapag malapit na ang eleksyon. Tapos ngayong 2026, ayan na naman ang mga ayuda. Di ba? Hindi pa rin natuto si Bongbong Marcos Billion, tupad at 22.4 billion. When you were there and this was, I guess, being brought to the lower house, because you weren't in the BICA. No. Why? What is the intention of legislators? Well, Pwede namang ilagay na lang to sa ahensya, ilagay sa PhilHealth, ilagay sa DSWD. Alam na Karen kung ano ang intensyon. Ang intensyon ay palakihin ang bulsa ng kanilang alam na Karen, di ba? Di na tayo dapat lagyan ng maraming pera ang kanilang condo unit. yung AIX, I would subscribe na for hindi naman dapat ganyan kalaki. Pero talaga nakakatulong to sa mga lalo na dun sa mga nasa extreme poverty level. Ang hirap kasi pumunta sa national government, ang haba ng bureaucracy. Yung immediate need ang problema. Kaya nga ang mangyayari. So why not expand the 4Ps? Well, ganun din, matagal din yung yung kasi to AIX in crisis situation. So immediate. Alright. So 2,000, 3,000 pesos, 5,000 pesos, mabilis na mabibigay ng DSWD. At makikita mo naman na talagang maraming nakakailangan kasi sa DSWD offices, makikita mo 6 p.m. nakapila na yung tao for an 8 a.m. appointment dahil sa haba ng pila. So may need. But kasi walang absorptive capacity ang DSWD para ma-reach lahat ng nangangailangan. Unlike kami, mga congressman kami, meron kaming direct connection sa mga tao. Yeah. So, tinulungan kami ng eleksyon. Ang iniisip nila, pag panahon ng kagipitan nila, pwede silang lumapit sa amin. But that reeks of patronage politics there. That is patronage politics. Nasa tao yun For example, ako, ang ginagawa ko para yung AIX, for example, may allocation for AIX, lahat ng mga applicants, pinapupunta ko dun sa opisina, pinapupunta ko yung mga social worker ng DSWD. Bahala na kayo yan, hindi ako nagsasalita, wala akong sinasabi. Kasi kinikriticize ko, pero nakikita ko, may need talaga yung mga tao. But then, President Marcos Jr. said that he wants to make sure that all forms of aid will not go through politicians or politicians will not have a role. Hearing you now, considering you are critical of the budget, it doesn't seem possible. Senator Amy Marcos says it's not possible. Politicians will always have a say in how aid for example, is given. yung guarantee letter, wala naman talaga kaming ini-issue na guarantee letter. We're just writing the DOH to provide guarantee letters to our Constitution.
Constituents. To our constituents and to for example, mayor, pwede na siya sumulat, konsyal, pwede na siya sumulat, yung ordinary citizen pwede sumulat na humingi ng GL, pero syempre yung mga tao pag sinabi congressman yan sumulat, mas may weight, may Pero do you believe na magiging politician free ito, yung totoo? I don't think so. Kasi mahirap, wala namang absorptive capacity yung national government to reach out to the masa, di ba? Wala naman silang absorptive capacity. So they will need a parang medium para makarating doon sa masa. At kung sasabihin mo naman local government, politicians din yun. Senator, And even, halimbawa sa DSW, Secretary Gatchalian is a politician, di ba? So, the President is, nagbibigay din siya. She is a politician. He's using government funds to, magbibigay siya ng pamaskong handog, di ba? But then, Representative, there must be another way to make the institutions work. Ang tanong ko, for example, there's the Universal Healthcare Law, right? Yes. Why not fund that, for example, and instead of MAIF, make the Universal Healthcare Law accessible, put funds there, right? Bakit ganon? Bakit kailangan na nakaayuda na dadaan sa congressman at politiko? Well, sabi ko nga, immediate Pagdating sa PhilHealth, for example, But there are other countries that don't do this. This is not the way other countries support. Yes, siguro yung perfect yung mechanism nila sa atin, yung political system natin talaga namang talagang patriarchal lang Pilipino. Patronage. Patronage talagang otherwise kung yung mga halimbawa ako ordinary congressman na wala naman akong ganong resources, yung mga magagaling na walang ganong resources, hindi naman nanalo kung wala silang way of helping back to the people who voted them, di ba? Di naman nanalo na lang yung mga kapatid, mga anak ng mga political dynasties. Ang mananalo na lang yung mga bilyonaryo, di ba? So, paano? So you believe this is necessary? This is necessary, Okay, pero dapat but- limited. Yeah. At dapat may strict parameters. Kasi noong nakaraan, nung yung mga AKAP, nakita ko, hindi nakakarating sa tao, hinahati ng mga barangay, officials, sa mga politiko. Oo. Okay, now, Senator Amy Marcos describes this budget considering na lumaki ang ayuda. She says it's reminiscent of an election budget. Ganun ba yun? Palagay ko. The president is trying to appease his allies in Congress. And a piece for what? Is it because of a supposed schedule? I mean, Senator Amy Marcos was talking about a supposed schedule, February, to refile the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Well, siguro, pero lalong magugulo yung bansa natin kung we'll go to impeachment. But where does the minority stand? I mean, you do have Hindi, iba-iba kami ng positions, pero ako, ang sabi ko nga parang inconsistent if I will be joining the impeachment complaint against BP Sara kasi she was accused of embezzling 125 million and 500 million in the DepEd as against 1 trillion. So parang kung buti pa impeach na lang natin pareho para fair. I don't think that's possible, seriously speaking. So are you saying you will not support the impeachment of Vice President Sara Duterte? No, I will not sign that kasi nga nakita ko na-incentivize yung mga United Congress para mag-impeach sa kanya. So paano yun? By saying this right now on the Head Start, baka wala ka ng pondo na ilabas sa'yo. Ay, okay lang yan. Talagang ganyan. Does it really happen? Well, alam mo, tagal ko na sa politics, 50 years So, this is my
siguro mga last days in politics. So, gawin ko na lang yung tama na sa tingin ko. No, but has that happened to you, for example? Yes, during the time of Duterte, I was the first one who spoke against the war on drugs. So, for 1 year, tinanggal yung pondo ng distrito ko. Oo. Pero I never talked to them. Okay. All right. Now I want to ask you about the DPWH budget. So the DPWH budget has been significantly reduced. Yes. Right? Yes. But reports have it that in the end, 2/3 of it still went to allocables. Well, importante rin talaga. Yung allocables nga, yun ang mali kasi hindi equitable yung distribution eh. Not on the need, not on... For example, walang basis eh. Ano bang basis niyan? Population, land area, yung economic status ng lugar. Walang ganun eh. Basta ang nangyayari na lang, nagkakaroon ng mga submission sa DPWH ang bawat district engineering offices. Tapos, it's the DPWH who decides kung ano-anong mga projects yung ilalagay sa bawat distrito. At tingin ko mali yun. Mali yung... Dapat talaga may parameters in allocating funds on the basis of need, on the basis of population, the basis of land area. Because the problem now, so there is no flood control in this budget. Although meron pang MOOE apparently, there's 2.5 billion for existing project maintenance. Pero alam mo, yung mali yun. Tingin ko, ano yun eh, knee-jerk decision ng presidente yung pag-aalis ng flood control. Kaya by June, July, mararamdaman ng mga tao yung lalong matinding pagbaha. So, sisisihin uli ang presidente, bakit mo tinanggal yung flood control? Ang sabi, meron pa raw flood control project na hold nung 2025. Yan nga yung mga kalokohang project eh. So dapat siguro isa-isahin kung ano yung matino, yun yung i-implement. Yung hindi matino, yun ang tanggalin. Now, the unprogrammed appropriations, no, what would happen if, for example, the Supreme Court sided with your petition and they issue a TRO? What can happen to the 2026 No, budget? yung unprogrammed funds lang. Yun lang yun. Hindi naman yung ano. So hindi naman technically, services will not be affected. But the whole budget will not be affected. Only the unprogrammed funds. But can the Supreme Court just make an outright decision and say, Well, we have a prayer for a temporary restraining order para hindi mo na gamitin yung unprogrammed funds. hindi, iba yung hindi mo na gamitin, iba yung hindi na kayo pwede maglagay. Pwede ba is that part of your petition? No, ano pa lang naman eh, yung for the 2026 budget, para hindi magamit yung unprogrammed funds, hinihingi kami ng restraining order. Yun lang. Pero eventually, syempre, ang gusto namin, mag-decide na talaga ang Supreme Court. Not just for 2026, but for the next years. Yeah, but is the Supreme Court decision actually, I mean, while it is binding and it becomes the law of the land, is it really respected and followed when making the budget? I'll give you an example. The PDAF. It was so clear, the Supreme Court's decision on the PDAF, and yet we still see it using another Yes, but in this case, maliwanag naman to na pagka nag-decide in favor sa petition namin ang Supreme Court, all budget of expenditures magkakaroon ng definite source of financing. Yun ang gusto nyo. Oo. Pero pag nag-decide, pwede pa rin may unprogrammed appropriations na rider. Dapat matanggal yun. Wala na. Pag nag-decide ng Supreme Court, wala na. At nagtataka ako kay Presidente kung tinanggal niya na yan, di wala nang issue. Lahat, no? Lahat. Pero ang problem, yung mga pork na sinasabi niya, hindi niya tinanggal. So may corruption. Ganun lang yung kasimple, Karen. Kasi issue yan ng Presidente. Kaso paano niya tatanggalin yung support to foreign assisted projects? Ang sinabi niya naman, hindi pa naman final eh. So, he can always ask for a supplemental budget kung ready na yung proyekto. Ang sinasabi ni Senator Sherwin, matagal daw, super majority ang madali lang yan. Pwede niya pang i-certify yan kung na urgent eh. Basta may supplemental budget na request ang nagagawa na yan noon eh. Noong panahon ni Pinoy, natandaan ko na sinertify niya yung isang
budget of expenditures na meron ng source of financing. So, gumawa kami ng supplemental budget na approve naman kagad. Okay, looking at the budget on its face, what legacy is the administration leaving? Wala. Kasi during Duterte's time, taking off, removing the whole EJK, the drug war, I remember, it was really setting aside the biggest in terms of GDP to infrastructure. And they built it. They started building, and even they started opening, finishing projects that were started by the late President Noynoy Aquino. Well, I think malaki talaga ang problema ng bansa natin kasi yung nireduce yung yung budget ng DPWH. Yan yung pinakamalaking source ng public spending. So tapos hinigpitan yung pagkatapos bukod diyan binabaan yung presyo across the board. Yung iba diyan baka hindi realistic. Hindi natin alam kasi hanggang ngayon nga usually mga November, December nagbi-bidding na for the following year. Ngayon, January na, wala pang announcement kung anong rules ngayon ng bidding. So by baka makapag-bid yan, February, March. So yung public spending for the first quarter talagang bababa. So yung GDP natin, ang forecast ng mga experts, baka swerte ng maka 3% by first quarter. And would this be lower than COVID? Maybe. Kasi maski yung mga contractors, takot nang mag-bid. Sabi nila, hinto muna kami, hindi maliwanag yung rules of the game. So, hinto muna kami. Kaya nakita natin, pati yung retail nung Pasko, di ba? Bagsak ang retail. Ang sinasabi sa akin ng mga negosyante, bagsak sila by as much as 50%. Yeah. So, hindi ko alam kung ano ang magagawa pa ng administrasyon except siguro yung pagbibigay. Tapos magmamayabang pa si Auntie Claire Castro na maganda yung ekonomiya ni BBM. Ay nako. Yun na lang ayuda. Yun na lang siguro. But ang pagbibigay ng ayuda, do you see that as actually growing the economy? No. Well, siguro public spending, di ba? Yun pa rin. Yun ang magbibigay nun. Magkakaroon ng pambili yung mga tao. Okay, all right. I think at the end of the day, you are going to the Supreme Court tomorrow. Yes. And anything you'd like to add? Wait, will Speaker Boji D first? Is he going to retain his position? Because there were talks of Ronnie Puno possibly becoming the next speaker. I don't think that the president that it will be a wise decision for the president. So, yun na po pinag-usapan na nila yung sa patungkol sa kung sino yung susunod na speaker. So, halatang halata dito na si Erice Laman ang matapang na kongresista dyan. Yan, si Leviste, si Congressman Kiko Barzaga, si Paulo Duterte, dalawang Paulo, Congressman Paulo Duterte at si Paulo Marcoleta. Yung iba dyan, wala na. Pera-pera na lang. Yan lang naman Yan lang ang dahilan bakit sila umupo bilang congressman. Ito, punta naman tayo dito sa update kay Attorney Harry Roque patungkol kay former President Duterte, no? Mahalaga po na mapakinggan natin ang updates na ito kung ano na ba ang latest order ng ICC at ang kalagayan po ni former President Duterte sa kaso niya. Okay? So ito, panoorin po natin si Attorney Harry Roque. Magandang araw po sa inyong lahat. Nako, take 2 po tayo dahil kanina ang daming mga tumatawag. Nagsisimula ako ng take 2, meron na naman tumatawag. So sa mga tumatawag, hayaan niyo po munang matapos ako ng aking Spokes Hour. Dahil talaga pag pumasok po ang tawag ay nasisira. No? Anyway, kaya po tayo magte-take 2 dahil importante po yung ating pag-uusapan at ito po yung ano ba ibig sabihin ng latest order ng ICC sa kaso ni Tatay. Ano ba ho yung motion ng mga abogado ni Tatay? Well, ang motion po nila ay para magkaroon ng karagdagang expert witness nang malaman kung yung estado ng pangangatawan at pag-iisip ng Tatay Digong ay merong kinalaman doon sa mga bagay-bagay na kinukonsidera ng hukuman pagdating doon sa issue ng
provisional release. So ibig sabihin, yung katawan ba niya, pangangatawan niya at pag-iisip, makakaapekto ba yan dun sa number one, na po pwede siyang tumakas. Pangalawa, po pwede niyang paghimasukan ng ebidensya laban sa kanya. At pangatlo, pwede niyang takutin ang mga testigo. Ang naging desisyon ng pretrial chamber 1 ay hindi na raw kinakailangan ng karagdagang mga expert witnesses. No? Unang-una, sapat-sapat na raw ang kanilang ebidensyang nakalap o yung medical information na nakalap doon sa 3 independent expert witnesses na tinalaga na hukuman. At pangalawa, yung issue naman daw ng interim release, yan po ay issue na pagdedesisyonan ng hukuman at hindi ng mga expert witnesses. Well, anyway, ano ba ang diferensya dito sa desisyon ng hukuman na ito? Well, una-una po hindi naman po issue kung yung pangangatawan o ang pag-iisip ni Tatay Digong ay sapat para siya ay humarap sa paglilitis. Ang issue na hinain ng mga abogado ni Tatay Digong ay yung kanyang pangangatawan at pag-iisip ay makakaapekto doon sa mga dahilan na naging basehan ng hukuman na ipagkait ang provisional release kay Tatay Digong, yung interim release. Ulitin po natin, no? Ibang sistema sa ICC. Ang warrant of arrest ay in-issue kapag meron lamang good grounds, wala pang probable cause. Ang probable cause ay mangyayari lamang matapos po ang confirmation of charges at dyan magdedesisyon ng hukuman kung meron ang sapat na ebidensya or probable cause para ipagpatuloy ang trial. So, binabalanse ng hukuman yung napakababang threshold para magkaroon ng warrant of arrest sa pamamagitan ng interim release. No? So, pwede ka ma-arrestuhin pero dapat bigyan ka naman ng interim release kasi wala pang probable cause. So, yun yung pinag-uusapan po, yung issue nga ng panandaliang kalayaan ni Tatay Digong at kung yung talagang pangangatawan ng pag-iisip ay makakaapekto doon sa desisyon kung pwede siyang pagbigyan ng panandaliang release samantalang wala pa naman ding probable cause. Well, ang nais mangyari ng mga abogado ni Tatay Digong ay unang-una makapag-access kung ano talaga yung naging basehan ng mga eksperto na nagsasabi na walang kinalaman ang estado ng pag-iisip at pangangatawan ni Tatay Digong doon sa issue ng interim release. Pangalawa, gusto nilang ma-cross-examine para malaman hindi lang kung anong qualifications ng mga expert witnesses, kundi kung anong methodology na sinundan nila. Kasi talaga naman pag expert witness, talagang questionin mo lang ang kanilang kwalifikasyon o di naman kaya yung methodology kasi ang mga abogado hindi naman doktor o hindi naman experts para questionin yung mga naging pahayag ng mga expert witnesses. Now, ang pula ko lang dito sa order na naman ng ICC na ito ay parang hindi naman nila sinagot yung nais na mangyari ni Tatay Digong. Ang nais na mangyari ni Tatay Digong irebisa kung yung mga sinasabi ng mga di umanong dalubhasa tungkol sa kanyang kalusugan at estadong pag-iisip ay makakaapekto sa desisyon ng panandaliang kalayaan. Hindi naman pinag-uusapan yung fitness to stand trial. No? Tinitingnan lang natin kung yung kanyang pagiging limot-limot at saka yung kanyang pagiging natutumba habang naglalakad mag-isa ay dahilan para siya ay magkaroon ng flight risk, dahilan para siya ay manakit ng mga testigo, dahilan para siya ay maghimasok doon sa mga ebidensya na isusumiti sa kanya. Kaya ba gawin ng limot-limot at isang taong natutumba na habang naglalakad lamang ang manakot pa ng testigo? Kaya bang gawin ng isang limot-limot at na tumutumba habang naglalakad lamang ang maghimasok pa sa ebidensya na isasalang laban sa kanya? At kaya pa bang tumakas na isang taong limot-limot na at natutumba na habang naglalakad lamang ng mag-isa? So yan po dapat yung issues na sinagot ng mga expert witnesses. Na pagdating naman doon sa kwalifikasyon, bakit naman hindi natin kukwestiyonin ang kwalifikasyon ng mga di umano'y mga dalubhasa? Di ba 2 beses na nagtalaga ng expert witnesses ang court registry? Ano nangyari? Yung isa, mantakin nyo, inappoint niya as an expert witness samantalang suspendido ng sarili niyang asosasyon ng kanyang field of medicine. No? Ibig sabihin, temporarily suspended from the practice of medicine. Yung isang expert witness na tinalaga ng registrar. Anong klaseng vetting ang ginawa ng registrar at bakit ngayon hindi bibigyan ng pagkakataon ng mga abogado ni Tatay Digong na suriin ang kwalifikasyon ng mga inappoint ng registrar na expert witnesses? Yung pangalawa nga, nag-appoint na naman sila ng pangalawang expert at pantakin ninyo, yung expert pala,
talagang bihasa sa social media at walang ginawa, kundi wakwakan ng wakwakan si Tatay Digong. O hindi ba mali naman yon? Bakit hindi nyo Bias. ngayon pagbibigyan si Tatay Digong na busisiin ang kwalifikasyon nung tatlong di umano mga independenteng eksperto ay samantalang 2 beses nang sumablay ang registrar. Ibig sabihin po, dahil 2 beses sumablay ng registrar, chances are may mga bagay-bagay na po pwedeng questionin din si Tatay Digong pagdating pa lamang sa issue ng kwalifikasyon. At siyempre, ang pinaka-importante, yung methodology. Alam nyo, ang pinaka-technical expert witness na naipresenta ko ay sa Maguindanao Massacre case. No? At ang piniresenta ko yung isang DNA expert, no? Na nagsabi nga na sa pamamagitan ng DNA, yung mga labi ng mga hindi na ma-recognize ay labi ng mga biktima. Now, kapag technical kasi ang pinag-uusapan at expert witness ang testigo, hindi mo po pwedeng questionin ang conclusion na hindi mo kinu-question ang methodology. So sa DNA, pwedeng sabihin na nagkaroon ng, kumbaga, ano tawag ng contamination sa handling of the evidence, no? Makaka-apekto yan dun sa conclusion. So, syempre, kinakailangan din natin malaman kung ano yung naging methodology ng di umanong mga independenteng expert witnesses sa kanilang conclusion na hindi makaka-apekto ang pagiging libot-limot at pagkakatumba ni Tatay Digong habang naglalakad lamang dun sa issue na siya po pwedeng tumakas, na sa issue na kung siya po pwedeng malakitang testigo at sa issue na kung pwede pa niyang paghimasukan ang ebidensya laban sa kanya. Ano naman ang ginawa nilang methodology dyan para sabihin na isang 80 anyos na natutumba na nga at limot-limot ay po pwede pang tumakas at gawin yung mga sinasabi nila na po pwedeng gawin laban sa testigo at laban sa mga ebidensya sa kasong yan. Sa tingin ko, ako mismo gusto kong malaman anong methodology ninyo dahil yung conclusion na yan ay napakaseryoso, no? Na para bagang walang kahit anong mali sa pag-iisip at sa pangangatawan ni Tatay Digong na kaya nga niyang takutin ng testigo, kaya niyang gumawa pa ng karagdagang mga krimen at kaya niyang tumakas. Sa totoo lang po, siguro kung may ganyang talagang estado ng pag-iisip at si Tatay Digong, nagawa na yan. Pero sa katotohanan, wala na po ang talagang estado ng pag-iisip at katawan para gawin yung mga bagay-bagay na yan. Ang kinakailangan ngayon ni Tatay Digong ay caregiver. Hindi niya kinakailangan ng kahit ng expert witnesses na magsasabi na walang diferensya sa kanyang pag-iisip at sa kanyang pangangatawan para gawin yung mga extraordinary na mga bagay-bagay na ginagawa ng mga krimen, no, laban sa kanilang mga biktima. Ulitin ko po yung warrant of arrest, wala pang probable cause. Kaya nga po, importante para balansehin naman ang karapatan ng akusado sa ICC at para igalang ang karapatan ng kalayaan na talaga naman pong kinikilala sa karapatang pantao, dapat nagbibigay talaga ng interim release. At dito nga po, ang nais lang naman ni Tatay Digong, tignan natin pa. Tanungin pa natin yung mga ibang eksperto kung talagang yung pag-iisip at yung pangangatawan ay sapat para tumakas at gumawa ng mga krimen laban sa iba pang mga biktima o di naman kaya ay takutin ang mga testigo. Okay, so yun po ang ipaliliwanag po ni Attorney Harry Roque dito na medyo sablay rin itong mga taga-ICC, no? Kasi po, matanda na si Tatay Digong. At kung matanda na si Tatay Digong, wala nang kakayahan itong tumakas. Wala nang kakayahan para takutin itong mga witnesses sa kabila. Diba? So, ang kay Tatay Digong naman is ang nakakaapekto ang kanyang katandaan, ang kanyang kalusugan dito sa kaso na ito. So, yan po ang latest na order ng ICC. Okay? Na si Tatay Digong sa 2 eksperto na kinuha nila, mga bias rin Bias rin ang kinuha nila. Kasi sino bang mag-e-expect dyan na itong kaso niya ay magiging patas rin dito, di ba? Kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ano sa tingin nyo at sa palagay nyo ang magiging mangyari kay Tatay Digong dito sa kaso niya? Di ba? So, latag nyo lang ang inyong opinion, comments sa comment section at babasahin natin yan, Paki-like, paki-share itong video na ito guys para marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating bansa. At
Sa mga first time dito sa aking channel, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe. Pindutin nyo lang ang subscribe button dyan. At updated na po kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.